Stood in the barren land of sin, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Magandang Biyernes ng gabi po sa bawat isa. Welcome po kayong lahat sa ating pong ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Friday the 13th po ngayon, kaya tiyak na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? Yes, sa mga kasama po natin, na mga sumusubaybay sa iba't ibang bansa, at gayon din po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas, we would like to welcome you all sa ating pong ministeryo na pinagpala ng Panginoon at nagiging pagpapala po sa marami. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa ministeryong ito, lalo na nga po sa inyong pong panalangin na patuloy na ito po ay gamitin ng ating Panginoon. At ngayon po, bago tayo magpasimula, nais ko munang i-shout out ang ating mga early viewers. Nagkaroon po ako ng pagkakataon para makuha po natin ang mga naka-tune in na po sa pagsisimula pa lamang po ng ating feasting. And I would like to thank Brother Byron sa kanyang pagtulong sa akin. Shout out kay Byron at gayon din naman sa ilan sa mga kasamahan po natin ngayon, mga bumisita po sa inyo pong lingkod. So, Ma'am Merly Mabalot, shout out po sa inyo. At gayon din po kay Preacher TJ na nirequestan ko po na mag-special number live ngayon pong gabing ito. Ano po? And shout out din po kay Bebs at Hazel, ang mga anak po natin sa gawain po ng Victory Fundamental Baptist Church. At siyempre pa si P. Wendell. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat nasorpresa po ako ngayong
araw na ito. Ang ibig ko pong sabihin, ako po'y masaya na ako po ay kanilang nadalaw at na-treat na rin sa parehong pagkakataon. Okay? So, shout out lang po natin yung mga early viewers natin. Talagang opening pa lang, nabasa na po namin ang pangalang Nida Palma. So, happy viewing po. Ganon din kay Pastor Norman Gatdula, Brother Joben Almeria. Shout out po kay Ma'am Pia Agasang. At syempre pa kay Owen, sobrang liwanag. Owen maliwanag, okay? So, si Pyong sa Japan. So, shout out sa iyo, Pyong. At syempre pa, for sure, si Miho. Okay? So, shout out sa inyong lahat dyan. Si Ninya Flores. Shout out din sa iyo, anak. Kay Kinby, si Naida Miguel. Ganon din po si Tita Cors, Ate Cory Semanye. So, shout out po si Bam Agar. Shout out sa iyo. At Ate Mirna Tumandao. At ganon din kay Max Sigen, Marilu Villaruel, Esther Capiendo, si MJ Dungo, at si Ma'am Marites Laureano. So, shout out po sa inyong lahat at sa mga sa kasalukuyan po ay kapiling na natin ngayon ang aking pong mahusay na Coach Levy. Shout out sa iyo, Coach Levy. Thank you for watching. At ganun din po, nais nating i-shout out si Joy Liwanag at si Annette Kagiyat. Ano po? So, shout out din kay Maring Gina at sa lahat po ng mga naka-tune in na dito po sa ministeryong ito. Now, this time, siguro po, babatiin na po natin ang mga birthday celebrants. Ano po? I-greet na po natin sila. At tayo po'y nakikigalak sa kanila sa another year na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila, and praying that the Lord will continue to give them good health at syempre po, pinagpalang buhay. So, happy birthday kay Danilo Velasco. Happy birthday sa iyo. Ganon din po kay Mark Anthony Santos. Maligayang pagbati sa inyong kaarawan. Ang ating magandang pamangkin, si Miss Donna De Vega. Happy birthday sa iyo, Donna. At si Brother Mark Sarmiento ng La Union. Happy birthday. At ang isa pang pretty na si Roxanne Andaya. Happy birthday po sa inyong lahat. At syempre po, hindi po pwedeng hindi natin babatiin ang aking pong gwapong bayaw. Ayan, sino po ba ang gwapong bayaw ko? Di walang iba kundi si Preacher Andy Amican. Preacher Andoy, happy birthday sa iyo. At siguro pag nakita na lang tayo, doon na lang ibibigay ko sa iyo ang aking regalo. Okay? So, thank you for loving my sister, si Aida. Si Aida Amican po, asawa po niya si Preacher Andoy. Kaya nagagalak po ako sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng mga pagsubok na dinaanan nila, sila po ay patuloy na nagtatapat sa Panginoon. So yan po ang ating mga pagbati, mga minamahal sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Shout out po kay Deacon Bong Bernales, ang ating ever supportive at ang ating pong faithful reliever. Actually po, mainstay po siya. Sa Monday edition po ng Feasting on the Divine Verses, siya po ang ating in charge. So, thank you so much. And please continue to pray for Deacon Bong sapagkat matindi rin po ang responsibilidad po niya sa kanila pong church. Thank you kay Pastor Jeremiah Solomon. Shout out po kay Ate Ana Lacuna. At gayon din po, nais nating i-shout out din ang ilan po sa mga kapatiran natin sa iba't ibang churches na talagang nakasubaybay po dito sa ministeryong ito. At katulad ng sinasabi ko po sa inyo, hindi talaga ako sanay mag-shout out, nagpipilit lamang po ako. Sapagkat sa tingin ko po, kung puro shout out ang gagawin ko, mauubos po ang oras natin. Siguro, maiintindihan nyo po kung hindi ko po nabanggit ang inyong pangalan, ang inyong address at ang inyong suking tindahan. Wala naman po tayong raffle, kaya okay lamang po yan. Okay, so please understand, gusto ko
ko lang pong i-shout out ang aking pong napakahusay na secretary. Walang iba kundi si Ma'am Riza Lumangyao. So shout out sa iyo, Ma'am Riza, and thank you for helping me in the ministry. And I hope na ikaw ay patuloy na palakasin ng Panginoon. Grabe po kasi yan, multitasking po yan. At talagang small but terrible. At syempre pa, shout out din po sa ating mga kapatiran sa Maranatha International Baptist Church sa panguna po ng Pastor Neil Kakep. And of course, ang Victory Fundamental Baptist Church. Shout out po sa inyong lahat mga kapatid. At gayon din po, nais nating i-shout out ang Living Water Baptist Church, Santa Mesa, at sa mga missions and outreaches po ng VFBC at ng LWBC. Siguro po, i-shoutout na natin ang kabuuan ng MIBFC. Amen? Alright, so ngayong gabi ito, itiwala na po natin sa Panginoon ang ating pong magiging pagsasalo-salo sa kanyang banal na salita. Ako po'y laging masaya kapag may pagkakataon po ako para magministeryo po sa inyo. And I hope na masaya rin po kayo. Okay? So siguro po pagkatapos ng prayer natin, kung masaya po kayo, so siguro po i-type nyo po, bless ako or happy ako. So para lang po talagang affirmation or masasabi nating motivation and encouragement sa inyo pong lingkod. Sige po, tayo po sama-samang manalangin at hiling ko po na kung ano man ang natatandaan nyo po ng mga prayer requests o nababasa nyo po, kung kayo may pagkakataon na nababasa nyo po sa comment section, yung mga nagre-request po para sa panalangin. So please remember them at samahan po ninyo ako. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ng lubos at labis sa iyo sapagkat tunay na napakadakila mo. Thank you for always blessing us, O God. Thank you even for all the answered prayers. Lord, I pray na ngayong gabing ito, patuloy ka naming maparangalan, mabigyan ng kadakilaan at kaluwalhatian. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga kalikuan at nawa dakilang Diyos, katulad po ng iyong kalooban, kami po'y humarap sa iyo ng may maayos na puso, humarap sa iyo dakilang Diyos na handang makinig at handang i-apply kung ano po ang aming matututunan. Salamat po sa mga masugid na sumusubaybay sa ministeryong ito. Salamat din po sa mga partners at mga kabalikat sa ministeryo po ng Feasting on the Divine Verses, especially my pastoral staff, the preachers of Victory Fundamental Baptist Church, ganoon din po ang Deacon Bong Bernales. Thank you po sa patuloy na pakikipagtulungan po niya sa ministry ito. May you bless him, his family, O God, and may you continue to use him, O Lord, sa ministeryo, lalo na po sa local church na kanyang kinabibilangan. Salamat po sa kanilang butihing pastor na talagang laan para makipagtulungan sa ministeryong ito na talagang maliwanag po na ang pinaka-purpose is to glorify your name, to spread your words, to encourage the believers. Panginoon, ngayong gabing ito, inaalala ko po ang lahat ng mga may karamdaman, si Kuya Bing, na kapatid po ni Ate Maan, si Aida, na kapatid ko po, Panginoon. Ganon din po dakilang Diyos, ang kapatid po namin na talagang hirap din po sa kanyang pisikal na katayuan ngayon. Si Alcantara, Panginoon, si Kat Alcantara, itinelalapit po namin sa iyo. At hiling din po namin, O Diyos, na kung sino man po na hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, but you know them, Heavenly Father, may you touch them, may you heal them, O God, and please, Lord, ikaw rin po ang magbigay ng solusyon sa mabigat na problema ng bawat nanunood ngayon, sumusubaybay ngayon, whatever problems that they are experiencing right now. Lord, I pray that you will help them, give them wisdom to solve their problems, O God, at ang iyong mirakulo ang amin pong pinangahawakan. Dakilang Diyos, ganun din po ang meron pong ilang mga pangangailangan sa kanilang pamilya. Tulungan mo po, lingapin mo po ang mga nag-aaral, dakilang Diyos, bigyan mo po ng wisdom. Ang mga may trabaho, palakasin at ingatan mo po araw-araw. Ang mga may businesses, Panginoon, pasaganahin mo po ang kanilang negosyo. At gayon din po, dakilang Diyos, yung mga meron pong unspoken prayer request, makipagtagpo ka po sa kanila at ikaw po ang tumugon sa kanila, dakilang Diyos.
ang missions and ministries po namin here and abroad, ang mga pastors sa iba't ibang bansa na ang salita mo ang ipinapangaral at ikaw po ang dinadakila at ang isinesentro sa kanilang ministeryo. Dakilan Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang siyang magbigay pansin sa aking pong katayuan, especially to the ministry that you entrusted to me. May you continue to give me grace, O God, wisdom, and please, Lord, maging epektibo po nawa ako sa iyo pong gawaing ipinagkatiwala sa akin. Help me na maging fruitful dakilang Panginoon, useful, effective, and efficient for your glory and for your honor. At nawa Panginoon, kung sino man pong mga tao na ipinagkakatiwala mo po sa amin, sa akin dakilang Diyos, hiling ko po na ako po ay maging pagpapala at kalakasan po nila. Nawa dakilang Diyos, maabot ko po ang kanilang spiritual na pangailangan sa pamagitan po ng iyong paggabay sa amin. Muli po, aming Ama, ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng katotohanan kami po ay hindi marapat, pinapaging dapat mo po kami. Una, thank you po for the gift of salvation. And please Lord, kung may mga sumusubaybay ngayon, nakikinig ngayon na wala pang katiyakan ng kaligtasan, nawa Panginoon, makita po nila na ito ang pinakamahalaga na dapat isettle at isecure ng tao. Ito po ay ang kaligtasan na ikaw lamang ang makapagbibigay, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong dakilang sakripisyo at pag-ibig sa amin. Panginoon, salamat din po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng oportunidad upang kami po'y makapaglingkod sa iyo. Ganin din po ang pagkakataon na lagit-lagi makapangaral ng iyong banal na salita. Hiling ko po ang iyong patuloy na paggabay sa akin, ang iyong pag-iingat, pagbibigay kalakasan, at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magbigay parati ng mensahe na akin pong ibabahagi sa mga tao na sa kalooban mo po sila'y mapalakas, mapagpala, maliwanagan, at nawa dakilang Diyos, ang kapangyarihan mo po ang patuloy na igawad mo po sa bawat pangangaral po ng iyong lingkod. Again, thank you so much, Heavenly Father, for this ministry. Thank you for trusting us, O God, para gawin po ang ministeryong ito. Bless each and every one of us once again, Heavenly Father. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So ipag-pray natin patuloy si Maricel Consina. Shout out kay Maricel. At ganoon din po, nais nating i-shout out yung ating pong mga kapatiran po sa Bacolod Bayan na sabi nila nanonood kami. Masbate at ganun din po sa Gawing Norte po, sa Isabela, sa Bataan, at bukod po sa mga nasa ibang bansa. Nakakatuwang isipin po na ang technology po, pag ginamit ng tama, malaking pagpapala. So kaya patuloy po na magpanalanginan tayo sa isa't isa, patuloy po na magpalakasan po tayo sa isa't isa, at alam ko po mga kapatid, mga minamahal, na ito po ang kalooban ng Panginoon. Ang diablo po gagawa at gagawa ng paraan upang makahadlang, upang mapatigil po tayo, upang madistorbo po tayo. But of course, it is good for us to be aware of the work of the devil and do not allow the devil na siya po ang magtagumpay. Okay? So this time, tayo po ay maghanda ng ating mga puso, makikinig po tayo ng special number na ibibigay po live ni Preacher TJ Mabalot. Okay? Time measured out my days. Life carried me along.
forever running, but losing the race. Were it not for grace. So much, Preacher TJ, at naway patuloy mong gamitin ang iyong gift at talent para sa ministeryo ng Panginoon. Shout out po kay Pastor Robert Berba ng Japan. Ganon din po kay Pastor Rodelio Tumulak, si Erlinda Kagomok. Ayan, isa yan sa lagi rin nating nakikita, no? At si Lydia Santos. Yun po yung mga nabasa ko lang habang ako po ay nakikinig ng special number ni Preacher TJ. So kaya I hope na talagang ngayong gabing ito, pagpalain tayong muli ng Panginoon. Alam ko naman po na hindi shout out ang inihintay nyo, kundi yung mensahe ng salita ng Panginoon. Amen? So again, thank you so much. Kayo po ba'y happy? Kayo po ba'y na-bless, mga kapatid? If you are happy and blessed, sabihin nyo po na ako ay happy and blessed. Okay? So this time, para po sa message natin ngayong gabi. Alam nyo po, talagang lagi akong masaya pagka po may chance ako na makapagministeryo po sa inyo. At ayokong palalagpasin po ang bawat pagkakataon na ako po ay makapagsasalita sa feasting. Kaya kahit may mga nakaschedule, naiintindihan po nila ako pagka ako po ay nagre-request na baka po pwedeng ako uli. So, Remedios, shout out sa iyo at gayon din kay Sister Myrna. Okay? So, Proverbs 24 and verse number 16. Ati Mila ng Paris, shout out din sa iyo. Proverbs 24 and verse number 16. For a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Again, for a just man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Psalm chapter 37. Please, kung may Biblia po kayo, Psalm chapter 37, verses 23 and 24. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So verse 25 po, sabi, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. What I would like you to notice in our text tonight ay yung pong sinabi po ni Solomon at ng psalmist. Ang sabi po ni Solomon, the just man falleth 7 times. Ang sabi po ng psalmist, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Manalangin muna po tayo para sa gabay ng Diyos. Dakilang Diyos, muli pong ipinagkakatiwala ko ang sandaling ito ng aming pag-aaral at pagdinig ng iyong banal na salita. Alam ko po na kailangan po namin ng mensaheng ito. Maring ito po ay sa paraan na kami po ay iyong papaalalahanan. Marahil po, Diyos, ito ay sa paraan na kami po ay iyong sasawayin. Marahil ito po ay po pwedeng maging challenge po sa bawat isa po sa amin. O Diyos, once again, enlighten our minds, O God. Encourage us through your word. Umaasa po ako, O Diyos, na muli mo kong pupuspusin ng Banal na Espiritu. Tutulungan mo po ako upang lumabas sa aking mga labi, Panginoon, ang salita na nais mong marinig ng bawat nakikinig at nanonood ngayon.
May you continue to bless this ministry, O God, maging ang lahat ng kabahagi ng ministry na ito at lahat ng sumusubaybay sa ministeryong ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang aming pong pag-aaral. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang gusto ko pong ibahagi ngayong gabi, mga giliw na taga-subaybay, sa ating pong magiging pagsasalo-salo, ay ang mensahe na pinamagatan ko pong Rise and Rise Again. Rise and Rise Again. The reason why I consider this title, kasi po, yun po yung concept na pinarating po sa akin ng teksto natin. Ang sabi po, the just man falleth 7 times and riseth up again. So, ang ibig sabihin po, marahil sa buhay ng tao, hindi lang minsan na siya'y madadapa, minsan na siya'y mahuhulog at babagsak, kundi marahil higit pa. Hindi upang tayo po ay dalhin sa kaisipan na okay lang sa Diyos ang paglihis, na okay lang sa Diyos ang pagbagsak. Hindi po ganun ang konsepto. Kundi ito po'y realidad na ipinapakita po sa atin ng ating teksto, at ang mahalaga po ay ang kaisipan at ang kapasyahan na sa bawat pagbagsak, tayo po ay magnais na bumangon. That is why ang title natin, Rise and Rise Again. So ilang mga bagay po ang ating tatalakayin ngayong gabi, at nawa makasunod po tayo sa ating pong mensahe. Okay? Take note. Ang sabi po ng Proverbs, ang sabi po ni Solomon, the just man. At ang psalmist po, ayon sa talatang binasa natin, the steps of a good man. So sa Biblia po, pagka po ginagamit yan, particularly in the Old Testament, nagre-represent po yan sa mga nasa Panginoon. Okay? So pagka po ginamit yung salitang just sa Bible, ito po ay pumapatungkol sa mga nasa sa Panginoon. At yung idea po nung good man, the same concept po. Kaya nga mapapansin po natin na in the reality of life, sa ating pong masasabi nating presenting panahon, ito po'y paglalarawan maging ng mga Kristiyano. Yes, ang mga Kristiyano po ang isa sa po pwede pong magbigay ng masasabi po nating maingat na pakikinig sa mensaheng ito. 3 bagay po ang gusto kong i-share mula po sa hatid na diwa o mensahe ng ating pong teksto. And the first point that I would like all of you to realize and learn is about, that tendency of falling. The tendency of falling. Kasi katulad ng binanggit ko po, ang sabi po, the just man falleth 7 times and then riseth up again. Huwag nating iisiping dahil nasa Diyos tayo, hindi na po tayo madadapa, hindi na po tayo magkakamali, hindi na po tayo bubuwal. In fact, ang paalala nga ni Apostle Paul sa sulat niya po sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 10 and verse number 12, I think, ang sabi po niya roon, mga kapatid, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There is no reason and there is no need for Apostle Paul to say that kung wala naman pong ganong posibilidad, kung wala naman pong ganong tendency. And even the concept na sinabi po niya doon po sa mga taga-Galatia, Galatians chapter 6 and verse number 1. Galatians chapter 6 and verse number 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. If we will put understanding, okay, dito po sa Galatians chapter 6 and verse number 1, of course, primarily, magandang maintindihan natin na ang sinulatan, mga mananampalataya sa Galatia. At ang sabi po niya, sa bawat sinulatan po niya, nakabilang po sa church na ito, ang sabi niya, brethren, o ibig sabihin, kapatiran, brethren, if a man be overtaken in a fault. Pagka raw po may kapatid tayo o kung sino man nakasama natin na talagang nagkamali, nagkasala, bumagsak,
Ang sabi niya, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. So tinukoy na po, hindi lang basta brethren, kundi spiritual. Ang sabi po, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Itinuro po na kung meron tayong talagang espiritualidad, kung malago tayo sa ating buhay pananampalataya, ang kaisipan ng taong malago sa nagkakamali, tulungan. Ang kaisipan ng taong espiritual at mature sa kanyang Christian life, ang kanyang kaisipan sa mga nagkamali, maituwid, maitama, maalalayan, maibangon. Yung bang maging kamay po tayo ng Panginoon. Ang sabi po niya, ye which are spiritual. Restore such an one in the spirit of meekness. And it is very important to put understanding also doon sa huling sinabi niya. Ang tinutukoy na niya, hindi lang basta brethren. Ang tinutukoy niya, hindi basta Christian lang. Kundi ang sabi niya, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Ang linaw-linaw po ng bandang huli po na binanggit niya, considering thyself, lest thou also be tempted. So kaya nga, hindi tayo po pwedeng umakto na para pong self-righteous or judge ng ibang mga kapatiran. Why? Because we all have the tendency na tayo po'y magkamali rin, na tayo po ay bumagsak din. Di po ba? So, ito po ang isang napakahalagang bagay na ma-realize natin sa ating pong pagtalakay ngayon, sapagkat doon sa teksto natin, just man na, pero bumabagsak pa din. Diba? Good man na, pero bumabagsak pa din. So kaya ang bawat isa po sa atin, dapat maunawaan po natin na kahit Kristiyano na tayo, ang message po is about the tendency of falling. Yung talagang tendency natin na tayo po'y magkamali, makalimot, mabagsak, madapa. So, kaya importante po na matutunan po natin ito para hindi po yung parang, alam nyo po yun, minsan kasi, ang hindi naintindihan ng iba, yung Kristiyano po, hindi naman dahil na-save siya, magiging perfecto na siya. Diba? So, hindi po, tingnan nyo po yung sinabi ng 1 John chapter 2, verse number 1. Diba? In 1 John chapter 2, verse number 1, ang sabi niya, my little children, these things write I unto you that ye sin not. Pero anong karugtong? And if any man sin, we have an advocate, Jesus Christ the righteous. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, nililiwanag po sa 1 John ang sinulatan na mga mananampalataya. In fact, kung titingnan nyo po sa chapter 1, pinalalabas po na sinungaling daw yung mga nagsasabi na hindi na siya nagkakasala. Doon naman po sa nagsasabing wala siyang kasalanan, di ba? Ginagawa raw pong sinungaling ang Diyos. Yun po ang tinutukoy po doon sa chapter 1 ng 1 John. Pagdating ng chapter 2, yun nga po, sa verse number 1, ang sabi niya, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Pero ang karugtong po, at kung kayo'y magkasala, mayroon kayong tagapamagitan sa Ama, si Hesu Kristo ang matuwid. Okay, so yun po ay nag-i-imply na kahit Kristiyano na po tayo, pwede pa rin pong mangyari na tayo po'y magkamali. Kaya nga mahalaga yung paalala na minsan baka ang lupit-lupit mo. Minsan kung makahusga ka, wagas. Minsan kung talagang paratangan mo ang tao, gayo na lang. Na kapag ka po may mga taong nagkamali, para bang sa puso natin, nando ng kalupitan, gusto kong makita nyo na sa pattern po ng Diyos, hindi ganon. At sa turo po ng banal na kasulatan, sinasabi po, if a man be overtaken in a fault, if your brother or your sister, di ba? If a man be overtaken in a fault, kung talagang ang tingin mo sa'yo, ikaw ay spiritual, kung ang tingin mo talaga, malago kang Kristiyano, ang inaasahan ng Diyos sa'yo, ikaw ay tutulong upang mapanumbalik ang mga nalihis, upang maitayo ang mga nadapa, upang maalalayan ang may hina. That is the will of God. At ang unang puntos natin, malinaw po, di ba? Kasi sa teksto po natin ang sabi, the just man falleth 7 times. Hindi nyo po bibilangin yan ng literal na 7 times. Even more than that. Pwede pong mangyari po yan.
Pero gusto ko lang pong liwanagin sa inyo na ang ating pong tinatalakay lang ay yung paalala na wag mong isipin na dahil Kristiyano ka na, hindi ka nasasablay, hindi ka na magkakamali, hindi ka na babagsak. Yun lang po ang gusto kong ipunto. Pero kahit kailan, hindi natin sinasabing okay lang bumagsak, okay lang lumihis, okay lang magkamali. Anyway, Kristiyano ka na. Okay? It is good na maintindihan nyo po ang punto na sinasabi ko. Hindi tinotolerate ng Diyos ang paglihis. Hindi po tinotolerate ng salita ng Diyos ang pagkakamali at ang pagkakasala. Yan po'y realidad at paalala lang po na kahit Kristiyano tayo, meron tayong tendency na bumagsak pa din, magkasala pa rin, magkamali pa rin po tayo. Kaya nga, ang pinag-uusapan po natin, dahil sa tendency na yan, ang kailangan po, ang kaisipan natin, pag nagkamali, matuto tayong ituwid ang ating pagkakamali. Pag nagkasala, matuto tayong humingi ng tawad sa ating kasalanan. Pag nadapa, makita natin ang halaga na tayo ay mulit-muli bumangon sa ating pagkakadapa. Amen? The tendency of falling. Kaya nga yung emphasis po natin, di po ba? The steps of a good man are ordered by the Lord. Kung titingnan nyo po, ito pong record sa Psalm 37, nagpapakita na kung Diyos ang pag-uusapan, may plano ang Diyos. Kasi ang sabi po, the steps of a good man are ordered by the Lord. And He delighted in His way. So, pansinin niyo po yun. Meron daw pong mga hakbang na kung saan inihanda, itinalaga ng Panginoon. Di ba? At ang sabi, and He delighted in His ways. So, it is good to consider the plan of God. It is good to always consider the path of God. Ibig sabihin, the given path of the Lord, doon ka hahakbang. Yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo. And then, kaya ko po idinugtong po yung pong sinasabi po ng verse 25. So, pagkat makikita nyo po dito, the provision of the Lord. Di po ba? So, the plan of the Lord, the path of the Lord, the preservation of the Lord, for the Lord upholdeth him with his hand, and then the provision of the Lord, I have been young and now am old, yet have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So, kung good man, diba? Ang sabi po, meron pang dohipol, nililid po tayo ng talata, na kahit nasa Diyos ka na, may tendency pa rin na tayo po ay bumagsak. Diba sa Bible, meron tayong makikitang mga halimbawa? Si David nga po, ang talagang tukoy ng Biblia sa kanya, a man after God's own heart. Just try to imagine. Yung tukuyin ka, a man after God's own heart. Pero ano nangyari? He failed. Diba? Nakaranas po siya ng pagbagsak, mga kapatid. So, ganun din po, pag binigyang pansin po natin, si Peter, na kung saan matapang na disipulo ng Panginoon, but in his life, he also experienced na siya'y nalayo. Diba? Matindi po yung ginawa po ni Peter. Nanumpa pa po yan. Para bang nag-pex man, mamatay man ng, di ba? Parang ganun po, gumamit pa po siya ng curse para sa pagtatatwa sa ating Panginoon. So, bumagsak din po siya. Kaya nga, kung si David, a man after God's own heart, bumagsak. Kung si King Solomon, man of wisdom, bumagsak. Di ba? Si Samson, ang lakas-lakas pero bumagsak, 'di ba? I mean, sino tayo para hindi bumagsak? So, yung tendency na 'yan, dapat makita natin at 'yun ang ingatan po natin. Dahil nililiwanag ko po sa inyo, kahit pinag-aaralan po natin na talagang ang lahat ng Kristiyano may tendency na bumagsak, pero nililiwanag po natin na hindi po tinotolerate ng Diyos ang pagbagsak. In fact, sa katotohanan po, every time na tayo po'y lumilihis, every time na tayo po'y nagkakasala at nagkakamali, nire-reap naman natin yung consequence, di po ba? Alam niyo po ba yung konsekwensya? Yan po ang masasabi po nating patunay na hindi po tinotolerate ng Diyos ang ating pong paglihis, pagkakasala. Hindi po. Pero maganda po na maintindihan nyo para kung sakali po na makaranas tayo ng paglihis, huwag kang magtuloy-tuloy.
Kung nakaranas ka na sumablay ka, bumagsak ka, huwag kang magtuloy-tuloy. Di ba? Bakit? Sapagkat magandang makita nyo po yung concept. The steps of a good man are ordered by the Lord and he delighted in his ways. Anong sabi niya? Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hands. So ano pong idea? So in the reality of life, particularly in the Christian life, I want you to know the truth of forgiveness. Diba? Opo mga kapatid, nandyan yung tendency of falling. But it is also good na makita nyo po yung truth, yung katotohanan ng pagpapatawad. Alam nyo po ba, kayo po ba'y aware ng isa po sa attribute, sa katangian po ng Diyos, ang ating pong Diyos, He is a forgiving God. Kung hindi po kaya, alam niyo po ba ang usapan ng mercy? Ang usapan ng mercy ng Panginoon, napakalaki po ng kaugnayan ng ginagawang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Kasi that is the very idea. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Ang ibig sabihin po, kahit na po tayo sumasablay, lumilihis mga kapatid, nandoon pa rin po ang laging handang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya nga ang sabi po, ang gagawin natin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung magiging totoo po tayo sa sarili natin, sige na po, simulan na po natin doon sa pagkakataon na kayo po'y naliwanagan, na kayo po ay nanampalataya. What I mean to say, mula nung kayo'y maligtas at magbibilang kayo ngayon. Sumablay ka ba? Nagkasala ka bang muli? Ikaw ba'y may mga pagkakataon na ng lamig? Ikaw ba'y may pagkakataon na talagang nadaig ng tukso ng kalaban? Ikaw ba'y may pagkakataon na talagang masasabi nating tumalikod sa Diyos? Mula nung nasave ka, kaano na sa buhay mo, naranasan mo at napatunayan mo that God really is a merciful God. Amen? And one of the manifestations of God's mercies ay yung kanyang forgiveness. Our God is a forgiving God. Paano kaya kung hindi? Nare-realize nyo po? Nararamdaman nyo po yung gusto kong sabihin? Kung ang Diyos kaya ay hindi naging forgiving, sino pa po sa atin ngayon ang makakapanatili? Kaya ang sabi po, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Nandyan ang kamay ng Diyos na aabot pa rin sa'yo. Nandyan ang kamay ng Diyos na magtatayo pa rin sa'yo. Nandyan ang kamay ng Diyos na magtutuwid sa'yo. At ang parte po natin, ang bahagi po natin is to humble ourselves before God. Hindi yung sa usapan ng ating pagsablay, sa usapan ng ating pagkakamali. Minsan, ang nagiging attitude pa rin natin ay ituro ang daliri po natin sa iba. And that is not good, that is not godly, that is not biblical, and God will not allow that. God will not tolerate that. Ang gusto po ng Diyos, matuto tayong kumilala ng ating pagkakamali. Kaya nga nililiwanag ko po lagi ang isa sa magandang attitude. In fact, sa Living Water, sabi ko, magandang matutunan natin yung kantang Search Me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Kasi yun po ang magandang attitude. Alam nyo po kung bakit dapat lagit-lagi nagpapasuri tayo ng puso natin? Kasi if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kahit manalangin ka ng manalangin, kung may pinakukundanganan kang kasalanan sa puso mo, yung pong may kadiferensya ka, yung pong meron kang ka-conflict, yung meron pong unforgiving spirit ka, yung meron kang judgmental spirit, yung condemning spirit. Ang tanong, anong po pwede mong iharap sa Diyos? Para ka kasing magiging pariseyo niyan, na ang tingin mo sa sarili mo, ang tuwid mo, sa kabila ng kung tutuusin, meron kang hindi magandang pagtrato sa iba. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, magandang i-enjoy po natin yung katotohanan ng pagpapatawad. The truth of forgiveness and the truth about God's forgiveness. Ang sarap isipin na kahit tayo po ay hindi pa perpekto,
At nandito po tayo. In the doctrine of salvation, ang scope po nito is justification, sanctification, and glorification. Yung justification, yung tayo po'y inaring ganap, ito po ay ang patungkol sa standing natin sa harapan ng Panginoon. Na tayo po ay pinapaging sakdal. Justified, yan po ang idea. Kaya justification. And then, the work of the Holy Spirit in the lives of the believers. Ito po yung tinatawag nating araw-araw na pagkilos ng Banal na Espiritu at binabago po tayo. Ang tawag po dyan, sanctification. And sanctification is a process. Diba? Along our journey here on earth, nandoon po yung tendency na tayo po'y bumagsak, na tayo po'y magkasala. Pero ang sabi po, ang dapat sa pagbagsak natin, bangon tayo. Di ba? Bangon. Rise and rise again. Diba? Huwag kang magbilang ng pagkukulang mo. Huwag kang magbilang ng pagkakasalam. Huwag kang magbilang ng pagkakamali mo. Dahil pagka ikaw ay lumapit sa Diyos, nandoon yung assurance na patatawarin ka niya. Okay? So kaya napakaganda po. Basta ang mahalaga po, yung bang idea ng sinabi ng Biblia, diba? Ang sabi, he that covereth his sin shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh. Yun daw po ang kinakahabagan ng Diyos. At alam niyo po, napakahalaga lang na tayo po ay talagang maging totoo sa ating mga sarili. So, ang unang puntos po natin is about the tendency of falling. Ito po'y klarong ideya na makikita po natin dito po sa ating teksto. Dahil ang sabi po, the just man falleth 7 times, meaning kahit ikaw ay nasa Diyos na, kahit ikaw ay nasa kalagayang nasa Panginoon ka na, pwede pa rin, nangyayari pa rin na tayo nagkakasala. At kung magpapakatotoo kayo, baka nga hindi 7 beses lang. Diba? Baka hindi 7 beses lang. Kaya nga kahit sa usapang relasyon hindi po gusto ng Diyos na nagbibilang tayo ng kamalian at pagkakasala ng kapatid natin o ng kahit sino pa man sa atin. Kasi natatandaan ko, mismong ang Panginoong Jesus, nung tanungin po siya kung hanggang kailan ba tayo, diba? O ilang beses ba na patatawarin mo ang nagkasala sa iyo? Ang turo ng Panginoon, 77 times 7, di po ba? Yun po, hindi nyo para bilangin, mga kapatid. Kundi ang punto lang nun, talagang every time na tayo po ay nagkakaroon ng kalagayan na may nagkasala sa atin, dapat be forgiving. Diba? Hindi naman po magandang ituro ng Diyos yan kung siya hindi forgiving. Pero itinuturo po ng Panginoon yan. And in fact, ang turo nga niya sa mga magpapatawad, ang pattern daw po ng pagpapatawad, dapat kagaya ni Kristo na nagpatawad. Diba? Ang Diyos kung paano tayo pinatawad sa pamagitan ng ating Panginoon. Remember that? In Ephesians chapter 4, niliwanag po yan. Diba? Sabi po, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Kung lulundagan po natin, pagdating sa last 2 verses ng Ephesians chapter 4, ang sabi po niya, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Okay? In verse number 32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So mga kapatid, it is also good to learn the truth of forgiveness. At ang pinaka-importante, alam niyo po kung ano? Yung pagpapatawad ng Diyos. At inassure po tayo ng Panginoon ng kanyang kapatawaran kung tayo po'y hihingi ng ating kasalanan. Ng tawad sa ating pong kasalanan. Okay? So ano po yung number 1? The tendency of falling. Ano po yung number 2? The truth of forgiveness. And then, syempre po, magandang dito sa teksto natin, makita natin ang turo sa mga bumagsak. Teachings. The teaching for the fallen. Ano po yung itinuturo sa mga bumabagsak? Ang linaw po the just man falleth 7 times and then rise it up again. So, importante po, sa tinatalakay natin, yung tendency of falling, realization po yan Diba? And then, yung truth of forgiveness, repentance po ang kailangan po natin dyan, mga kapatid. Diba? Kailangan po nating magsisi.
Kaya nga, napakahalaga po na sa buhay po natin, mga kapatid, na doon yung ating pong bagbag na puso tuwing tayo po ay nagkakasala. Kasi hindi po maganda yung paiyak-iyak ka pa kunwari, pero pabalik-balik ka naman sa kasalanan. Anyway, pwede naman bumangon uli. Alam nyo po, hindi dapat maging sinasadya. Diba? Kasi parang yun nga ang isa sa puntong argumento po eh. Kaya minsan nakakapasok po yung doctrine ng losing salvation kasi nga nakapagtataka na Kristiyano na parang willfully, 'di ba? Gumagawa po tayo ng kasalanan. Kasi niliwanag po sa Biblia yan. And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Pag mabuti, gawin mo. Pagka bawal ng Diyos, wag mong gawin. Sabi po sa Hebrews, for if we sin willfully, 'di ba? Matapos nating ma-receive yung katotohanan, there remaineth no more sacrifice for sin. So kaya hindi po kalooban ng Diyos ang talagang patuloy na pagkakasala, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon, dahil nga may tendency pa rin na kahit Kristiyano tayo, magkasala tayo, bumagsak tayo, ang gusto ng Diyos, bangon. Ang idea po nung rise it up again, talagang pagka namali, itatama. Pagka po nagkasala, ipagsisisihan. Kapag ka po talaga bumagsak, tatayo po tayo. Diba? Kumbaga, bawi tayo sa Panginoon. Amen? So, napakahalaga po. So, yung pong turo ng Biblia, kailangan pag nadapa ka, hindi nagmamalaki ka pa. Pag nadapa ka, hindi naninisi ka pa ng iba. Pagka nadapa ka, wag yung pong masasabi nating parang, alam nyo po yun, yung magmamalaki, tapos magpapadaig, at talagang magpapatuloy na sa ganong klase ng buhay. Mali po yun. Ang dapat na makita natin, matutunan natin sa itinuturo ng Bible, dahil nilinaw, may tendency na bumagsak tayo, pero may katotohanan ng pagpapatawad, kaya ang tinuturo sa atin, bangon. Diba? So, realization. Diba? Repentance, and then rise again. Rise and rise again. Hindi po extra rise yan sa mga malalakas kumain. Yung idea po nung rise and rise again, because in the reality of life, particularly sa Kristyanismo, talagang pwede yan na nangyayari. Na, di ba, naiisip ko po yung concept ng revival. Nung pong sinabi po ng Panginoon sa pamagitan ng manunulat ng aklat ng awit, ang sabi niya, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? So, pansinin niyo po, anong konsepto? Anong diwa ang inihatid sa atin? Wilt thou not revive us again? So, yung idea po nung again, it means to say na talagang medyo, di ba, malungkot mang tanggapin sa katotohanan ng buhay, po pwede talaga na ang panglalamig mangyari, at patuloy na mangyari sa buhay ng bayan ng Diyos, sa buhay ng mga anak ng Diyos. So kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, ang message na ito ay mag-serve nawa na paalala nga po sa atin, and then pagtuturo din po ng Panginoon sa atin. Hindi po magandang nagkasala ka na magmamalaki ka pa. Hindi po yung alam mo nang mali ka na, ipagpapatuloy mo pa. Yung bang alam nyo po na nang hina ka na, lalayo ka pa. 'Di ba? Tapos tatalikod ka sa kanya. So, itong mga bagay na ito ay hindi po makabubuti sa mga tunay na Kristiyano. Ang isa sa lagi ko pong binabanggit, yung pagliliwanag po ng sinabi ng psalmist, sapagkat sa Psalm 73, larawan po ito ng mga nasa Diyos na, pero parang naiinggit pa sila sa kalayaang taglay ng mga wala sa Diyos, na lahat ng bagay pwede nilang gawin, tapos minsan nananagana. Di po ba? Pero naisip po niya nung pumasok siya sa sanktuaryo ng Panginoon, kamang mga nakainggitan ko sila, sapagkat kung meron akong dapat papurihan, pasalamatan at gustuhin buhay, yung buhay na may kapayapaan, may kasiyahan, na alam mong kasama mo ang Diyos at kasama ka ng Diyos, di po ba? Kaya ang sabi po niya, sa naunawaan po niya, for lo, they that are far from thee shall perish, thou hast destroyed them that go a whoring for thee.
But it is good for me to draw near unto God. Di ba? That I may trust the Lord and declare all His works. Ngayong gabing ito, kamusta po ang ating kalagayan? Kung sakali na habang nakikinig ka, may pinaunawa ang Diyos sa iyo patungkol sa iyong kamalian, kasalanan, paglihis at pagbagsak, maganda pong maunawaan mo na nandyan ang Diyos na naghihintay lang at ready to forgive you. Okay? Nandoon po yung pangako, yung katotohanan ng pagpapatawad ng Diyos. At ang maging turo at aral nawa ng mensaheng ito na ating pinakinggan, ang dapat sa mga bumabagsak, magbangon. Dapat po, kung tayo po'y namali, ituwid natin ang ating kamalian. Wow! What a reminder mula po sa message na ito. Kaya nga, napakaganda po talaga. Given a chance na kayo po'y makakapakinig, makakapanood, tuloy-tuloy lang po. Dahil napakahalaga sa totoong Kristiyano na lagit-lagi mapaalalahanan ng salita ng Diyos. Na lagit-lagi mapangaralan ng salita ng Diyos. In reality, hindi naman yung tagapagsalita ang nangangaral sa atin. Ang totoong nangangaral sa atin ang banal na salita ng Diyos, ang banal na Espiritu. Yan po ang nagtuturo talaga sa atin. Yan po ang nangangaral sa atin. Kumbaga, spokesperson lang po ang mga preacher. 'Di ba? Ang mga mangangaral po, spokesperson lang po ang inyong pastor. Pero sa katotohanan, ang aral sa Diyos po nang galing. Salita po ito ng Diyos, kaya marapat na tayo po ay magpasakop. At ang sabi po ng ating teksto, the just man falleth 7 times and then riseth up again. Mga kapatid, rise and rise again. Kung sakali po na ngayon may pinaunawa ang Diyos sa iyo, it is good na tayo po ay magpasya. Bangon tayo. Balik sigla tayo. Balik tayo sa Panginoon. Balik natin ang init at alab ng puso natin sa Kanya. Gawin natin yung dating ginagawa natin sa Panginoon. At bumangon tayo mula sa pagkakadapa natin sa bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kung tayo nagkasala, hingi tayo ng tawad sa Diyos. At ang Diyos ay laan upang tayo po ay patawarin. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang mensahe ng salita ng Diyos. Nawa ay napagpala tayong muli sa mga kaibigan natin na marahil po ngayon lamang po kayo nakapanood at wala pa po kayong kasiguruhan, katiyakan ng inyong kaligtasan. Ipinapaalala ko po sa inyo, hindi nyo na po kailangang gumawa para sa inyong ikaliligtas. 100% ginawa na po ng Panginoon ang gawa para sa kaligtasan. Siya po ay namatay, nagtigis ng dugo. Siya po'y nagtigis ng dugo, namatay, nalibing, at nagbangong muli. Siya po ang ating tagapagligtas. At ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating magagawa, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung hindi pa po tayo ligtas, ang magagawa po natin, panampalatayanan po natin siya. Alam natin, makasalanan tayo, wala tayong kakayahan para iligtas ang ating sarili at talagang ang kailangan natin mahugasan ng dugo ng ating Panginoon. Panampalatayanan natin na siya na po ang gumawa para sa ating ikaliligtas. Have faith in God. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ito po ang mensahe ng Panginoon. At Kristiyano, may tendency pa rin na malihis at bumagsak tayo. Ang kailangan po ay ang pagbangon. Rise and rise again. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa paalalang hatid ng iyong mensahe. Salamat po sa pakikipagtagpo mo sa amin, lalo na po marahil sa presenteng sitwasyon ng bawat isang nakinig ngayon. Marahil po meron sa amin na talagang nadapa, nalihis, nagkamali, nagkasala. Nawa panghawakan po namin ang katiyakan ng iyong pagpapatawad, dakilang Diyos. At ang pagnanais mo, kami ay makabangon at muling gumanap ng iyong kalooban. Ituwid ang mali sa aming buhay. Pagpalain mo pong patuloy ang aming pong pag-aaral ng iyong salita, ang online ministry na ito, and thank you, Heavenly Father, for this great opportunity na makapag-serve sa iyo, makapaghasik ng iyong salita. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa aming lahat. Sagutin mo po ang panalangin kahilingan ng bawat isa. Palakasin mo po ang mga nangihina.
Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Bigyang lunas mo po ang problema ng mga may problema, dakilang Diyos. Provision po para sa mga may kagipitan. Pagyakap mo po sa mga nangangailangan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli po, maraming salamat sa inyo. Shout out kay Tessa, Antes, kay Yvonne, shout out po kay Ate Mila, kay Sinaida Miguel, ganun din po kay Liag, at kay Kuya Pyong, si Drich, di ba? So ipag-pray nating patuloy si Drich, mga kapatid, yung aksidente niya sa motor. Shout out sa iyo, Drich, at gayon din kay Sally, kay Erlinda, at sa lahat ng nakasubaybay at nakinig ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay ang ipangaral ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At parangalan, wala ring iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. To Him alone be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atonement.